Isang pagbati sa inyong lahat mga kababayan. Ang video na ito ay mensahe para sa ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte, sa mga mambabatas at sa lahat ng mga kababayan. Nananawagan din kami sa mga mambabatas na may kaparehong pananaw ni na Honorable Representatives Rodante Marcoleta, Alfredo Garbin Jr., Aniceto Bertiz III, and Orestes Salon. Nawa ay unawain at i-consider ninyo ang aming sinasabi. Ang aming samahan sa advokasiyang ito ay patuloy na lumalaki. Sa maikling panahon, mayroon na tayong humigit kumulang 70 chapters and still counting. Kami ay nakahandang makiisa sa sinumang mambabatas na tutugon sa aming panawagan. Madalas nating kinakanta ang pambansang awit, ngunit hindi lubos na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng mga katagang perlas ng silanganan at lupang hinirang. Layunin ng video na ito na maiparating sa ating Pangulo ang isang kahilingan ayon sa tunay na kahulugan ng mga katagang perlas ng silanganan at lupang hinirang. Let me lay down the premise na nakaligtaan ng ating mga local historians. Mahal na Pangulo, hindi po lingid sa iyong kaalaman ang pinagdaanan ng ating bansa at iba pang bansa ng Southeast Asia sa kamay ng mga dayuhan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, sumisibol na ang sibilisasyon at masigla ang komersyo sa Southeast Asia na pinangungunahan ng mga Tsino. Ang ating bansa ay nakahugpong sa pandaigdigang Maritime Silk Road, kung kaya ang Metro Manila ay itinuring bilang Metropolis of the East. Ngunit ang lahat ay biglang nagbago noong sinakop tayo ng mga Kastila na halos umabot ng 4 na siglo. Sa kabilang dako, ang China at India ay sinakop naman ng Britanya. Dahil sa mga pangyayaring yan, nawala ang dating mapayapa at masiglang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Ang Maritime Silk Road ay natigil at pumalit dito ang galleon trade ng mga Kastila. Taong 1898, ibinenta tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano sa halagang $20 million na tila ba isang asyenda na kanilang pag-aari. Kasama tayong mga tauhan sa pagbebenta ng lupaing hindi naman sa kanila. Binili tayo ng mga Amerikano hindi dahil sa nagmamalasakit, kundi dahil interesado sila sa economic resources at strategic location sa Asia. I challenge all historians to prove me wrong. Dahil sa mga pangyayari, nahihirapan na tayong bumalik sa dati nating kinalalagyan sa geopolitical relations sa Southeast Asia. Malaki kasi ang ipinagbago ng ating mga pag-uugali, kultura at ideolohiya. We are a lost generation and a lost nation.
Hindi po pabulaklak na salita ang sinabi naming tayo ay lost generation and lost nation. Ipapaunawa namin yan sa pagpapatuloy. Mahal na Pangulo at mga kababayan, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang kasalukuyang salitang Pilipinas or Philippines na pangalan ng ating bansa ay inilapat lamang sa atin ng mga Kastila bilang marka na tayo ay kanilang nasasakupan, the realm of King Philip of Spain. Kasabay ng pagpapalit ng ating pangalan, marahas din nilang ipinasok ang kanilang relihiyon, isang relihiyon na maraming pinadanak na dugo at kinitil na buhay sa kasaysayan ng mundo. Sobra tayong nabubulagan. Ngunit, gaya nga ng sinabi ng mahal na Pangulo, in about 25 years, mawawala ang Katolisismo dito sa ating bansa. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Who needs a religion like that? Nagsisimula na po, mahal na Pangulo. Matutupad po ang iyong sinabi kung pakikinggan itong aming kahilingan. Kailangan munang maibalik ang ating tunay na identity. Ilalahad dito sa video ang mga katibayan kung sino talaga tayo sa Table of Nations from ancient history hanggang sa puntong pinalitan ng mga Kastila ang ating national identity. Hindi po Maharlika ang tunay na pangalan ng lupaing ito. Ang Maharlika ay walang sapat na basihan sa pinakamalalim na kasaysayan. I am talking about thousands of years in the deepest annals of history. Wala pong Maharlika doon. Para maarok ang merit ng aming kahilingan, kailangang masagot muna itong mga katanungan. Number 1, sino ba talaga ang mga Kastila na sumakop at nagpahirap sa atin? At number 2, ano ang tunay na pangalan ng ating lupain bago dumating ang mga Kastila? Sagutin ko ang unang tanong, sino nga ba at ano ang mga Kastila? Para sa kaalaman ng lahat, ang mga Kastila na sumalakay sa atin ay walang iba kundi ang mga Canaanites na nasusulat sa Biblia, ang mortal na kaaway ng mga Hebrew-Israelites ni Jacob noong lumabas sila sa Egypt. I will prove my assertion objectively and historically, and I challenge all historians to prove me wrong. Naririto ang mga steps na ating gagamitin upang lumutang ang tunay na identity ng mga Kastila. Step number 1. Patutunayan ko na ang modern-day Spain o Espanya ay ang gadir ng mga Phoenicians. Step number 2. Patutunayan ko na ang mga Phoenicians ay ang mga Canaanites. Kung kaya, ang mga Kastila at ang mga Canaanites ay iisa, one and the same people. So, here we go. Step 1. Pagpapatunay na ang modern-day Spain ay ang gadir ng mga Phoenicians. First reference, Encyclopedia Britannica, entry for Cadiz, Spain. It reads, and I quote, traditionally said to be founded as Gadir, meaning an enclosure, by Phoenician merchants from Tyre as early as 1100 BC. It was occupied by the Carthaginians about 501 BC. Maliwanag ang sinabi ng Encyclopedia Britannica. Ang Cadiz or Spain ay itinatag ng mga Phoenicians at tinawag itong Gadir. Matapos maitatag ng mga Phoenician merchants, ito ay tinirhan ng mga Carthaginians. Sino naman itong mga Carthaginians? Ayon sa Wikipedia, Carthaginians or Western Phoenicians were a group of peoples in the Western Mediterranean who traced their origins to the Phoenicians. Klarado, ang Carthaginians ay mga Phoenicians din, iisang lahi.
Second reference, History Files of the United Kingdom. Nagpapatunay din na ang Spain ay ang dating gadir ng mga Phoenicians. Conclusion para sa step number 1, maliwanag ang mga historical evidence na ang Spain ay walang iba kundi ang gadir ng mga Phoenicians. Let us go to the next step. Ito ang step number 2. Pagpapatunay na ang mga Phoenicians na nagtatag ng Gadir or modern-day Spain ay walang iba kundi ang mga Canaanites na nasusulat sa Biblia. First reference, New World Encyclopedia. It reads, and I quote, "In terms of archaeology, language, and religion, there is little to set the Phoenicians apart as markedly different from other local cultures of Canaan because they were Canaanites themselves." Indeed, in the Amarna tablets of the 14th century BCE, they called themselves Kenaani or Kinaani, that is, Canaanites. Maliwanag po ang sinasabi ng New World Encyclopedia na ang mga Phoenicians ay mga Canaanites. Sa Amarna tablets of the 14th century BCE, tinawag mismo ng mga Phoenicians ang kanilang sarili na Kinaani, that is, Canaanites. Second reference, Ancient History Encyclopedia. It reads, and I quote, "In its time, Phoenicia was known as Canaan and is the land referenced in the Hebrew Scriptures." Maliwanag, mahal na Pangulo, mula sa pagiging Canaanite, naging Phoenicians, at sa katauhang Phoenician, itinayo nila ang Gadir. Later in time, ang Gadir ay naging Gades, Cadiz, and today, Spain or Espanya. Katabi ng Espanya ang Portugal na may kaparehong kultura at isang lingwahe. Iisang lahi lang po yan, mga Canaanites. Ano ang ginawa nitong mga Canaanites alias Phoenicians alias Spaniards across history? Simulan natin sa biblical times. Pagkatapos ng baha, pinosisyonan ni Canaan ang isang lupain na nasa loob ng Shemite territory, kung kaya natawag itong Land of Canaan. Si Canaan ay hindi Shemite. Ang lupain na kanyang pinakialaman ay para sa mga descendants ni Shem o mga Shemites ayon sa pagkakahati ni Noah. Dito nagsimula ang kaguluhan na umabot hanggang sa atin dito sa silangan. Noong lumabas sa Egypt ang Israel ni Jacob, hindi nila matirhan ang lupain na para sana sa kanila sapagkat inunahan na sila doon ng mga Canaanites. Yan ang dahilan kung kaya dinigma sila at pinalayas ng mga Hebrews sa pangunguna ni Joshua. Matapos mapalayas, nagpalit ng pangalan ang mga Canaanites, naging Phoenicians, at itinatag nila ang bansang Gadir at Portugal. Sila ngayon ay naging Spaniards and Portuguese. Apparently, pakalipas ng maraming siglo, tila gumante ang mga Canaanites gamit ang bagong katauhan or identity bilang Spaniards and Portuguese. Pinangunahan nila ang transatlantic slave trade. Hinakot nila at ibinenta sa pagkaalipin ang natitirang lahi ng tribe of Judah na nagkanlong sa Africa matapos namang agawin ng Roma ang Jerusalem noong 70 AD siege of Jerusalem. Ang mga slaves noong transatlantic slave trade ay ang mga tunay na Hudyo. Dito naman sa silangan, sinakop din tayo ng mga Canaanites alias Kastila. Sinamsam ang ating mga lupain, pinasukan ng relihiyon, inalipin tayo sa sariling bayan at tinawag tayong mga Filipino, the slaves of King Philip of Spain.
Ngayong alam na natin na ang mga Kastila ay ang mga nagbabalat kayong Canaanites, ito ang tanong, sino ba talaga tayo at bakit gano'n na lang ang trato sa atin ng mga Canaanites alias Spaniards? Mr. President, diplomacy is a very tricky game. Be careful whom you trust. You have at your disposal various agencies, including the National Historical Commission of the Philippines at ang National Commission for Culture and Arts. Maaari niyo po silang atasan na magsagawa ng mas malalim na pagsasaliksik. Ophirian Heritage Conservatory has very limited resources and access. Ngunit alam namin ang lead kung paano bubuksan ang katotohanang magpapalaya sa ating lahat. Kailangan munang maibalik ang tunay na pangalan ng ating bansa ayon sa Table of Nations na inilatag ni Noah at nasusulat sa Genesis. There is more to it than just being a name. The blessings for this nation goes with that name. Ngayon, ano po talaga ang tunay na pangalan ng ating bansa bago pa man dumating ang mga Kastila? First reference, Sebastian Cabot Expedition of 1525. Si Sebastian Cabot ay isang Italian explorer at map cartographer na hinirang at inatasan ni King Ferdinand II of Aragon upang gawan ng mapa ang islands of the Pacific, namely Tarshish, Ophir, Eastern Cathay, at Sipango. Cathay is China, Sipango is Japan. Kindly notice, Mr. President, na ang mga pinangalanang lugar ay pawang nakapaligid sa ating bansa. By elimination process, ang natitirang islands na pwedeng paglapatan ng pangalang Ophir ay walang iba kundi ang ating archipelago. Pangalawang pagpapatunay, Mr. President, this is reference number 2. Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas. Ang original copy ay matatagpuan sa Archivo de Indias de Sevilla. Sa pagkakaalam po namin, merong kopya nito sa UST Miguel de Benavides Library. Itong scanned copy na ipinapakita namin ay mula sa Biblioteca de España. Let me read, and I quote, Documento número 98, desde año 1520 hasta 1528. Descripción geográfica desde el Cabo de Buena Esperanza hasta China. Inédito. Estos son los lugares y puertos y islas principales que del Cabo de Buena Esperanza hasta los Lequios, co es lo que hasta agora más se ha descubierto y co más noticia tiene en Portugal. Translation. Document number 98. From year 1520 to 1528. Geographical description from the Cape of Good Hope up to China. These are the main places, ports, and islands from the Cape of Good Hope to the Lequios, which has been discovered so far, and what more news has in Portugal. Note, Lequios is Luzon. Ang dokumento ay isang detalyadong navigational guide kung paano matatagpuan ang Ophir mula sa Cape of Good Hope sa dulo ng Africa, dadaan sa India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, then finally, sa harap ng China, Ophir. Sa page 136, paragraph 2 ng document, makikita ang isang napakahalagang identity ng ating bansa. Let me read, Mr. President. Saliendo de estas islas para el norte contra la China, esta una isla muy grande y buena y muy abastada, cuya mansolor en cu y mucho oro e aljofar y perlas es el rey gentil. Translation. Leaving these islands to the north,
against China is a very large and good and very crowded island that they call Solor, and that there is a lot of gold and pearls. The king is a Gentile. Inilarawan ang isang malaking island sa north na nasa harap ng China kung saan matatagpuan ang maraming gold and pearls, at tinawag ng author na hintil ang hari. Sa pinaka-finale, ganito nila inilarawan ang kabuuan ng Ophir. Let me read, Mr. President. Leccius Ophir, de frente dista dicha China, esos tifas están muchas islas a la mar e allende. Translation: Ophir, in front of China are many islands. Ang Ophir ay binubuo ng maraming isla na nasa harapan ng China. Sa muli, Mr. President, walang ibang lugar sa Asia Pacific na tumutugma sa description kundi ang ating archipelago. Paano po namin nasabi? Ayon sa dokumento. Number 1, ang Ophir ay binubuo ng maraming islands at nasa harap ng China. Definitely, walang ibang group of islands sa harap ng China kundi tayo, mahigit 7,000 islands. Number 2, ang Ophir ay maraming ginto, muchos oro, na matatagpuan sa malaking island sa northern part na nasa harap ng China. Tinutukoy po ang ancient gold mines sa Benguet and neighboring provinces ng Liccius or Luzon. Number 3, ang sinasabi ng document ay siya ring sinasabi ng mas higit na naunang kasaysayan. That is, biblical history. Ayon sa Biblia, ang Ophir ay isang lugar kung saan galing ang mga ginto ni King Solomon. Mababasa yan sa 1 Kings chapter 9 verse 28, 1 Kings chapter 10 verse 11, and 1 Kings chapter 22 verse 48, also in 1 Chronicles chapter 29 verse 4. Let me read 1 Kings chapter 9 verse 28. They sailed to Ophir and brought back 420 talents of gold, which they delivered to King Solomon. Similar content po sa 1 Kings chapter 10 verse 11, 1 Kings chapter 22 verse 48, and 1 Chronicles chapter 29 verse 4. Ibinibigay din sa 2 Chronicles chapter 3 verse 6 ang region na pinanggalingan ng gold. Let me read. He adorned the temple with precious stones, and the gold he used was gold of Parvaim. Ang salitang Parvaim ay mula sa Sanskrit word na purva, na ang ibig sabihin ay east or silangan. Therefore, ang Parvaim sa verse na ito ay relating to the Eastern Pacific region. Sa muli, Mr. President, walang ibang lugar dito sa silangan na dadaig sa ating bansa kung volume of natural gold ang pag-uusapan. Pumapangalawa po tayo sa Africa kahit maliit lang ang ating land area. Isa pang pagpapatibay na ang ating bansa ay tinatawag na Ophir. This is the third reference, Mr. President. Ayon sa tatlong Jesuit historians na sina Francisco Colin, Francisco Combes at Gaspar de San Agustin, ang primary settler sa ating archipelago ay sina Ophir. Most probable, sa kanya galing ang pangalan ng lupain. Here is the reference: The Philippine Islands, 1493 to 1898, volume 40 to 55. Published as ebook by Project Gutenberg. It reads, and I quote, "And that this was really so, and that the principal settler of these archipelagos was Tarsis, son of Javan, together with his brothers, as were Ophir and Havilah of India," we see in the 10th chapter of Genesis, which treats of the dispersion of peoples and the settlement of countries as we establish in another place. Ayon sa Jesuit historians,
magkakasama sina Tarshish, Ophir at Havilah, that is Havilah, bilang primary settlers. Sino nga ba sina Ophir na sinasabi ng mga Jesuit historians? Mr. President, here is a diagram from the Table of Nations and Family Tree of Genesis chapter 10, verse 22 hanggang 29, King James Version. Mula sa taas ng family tree, anak ni Noah si Shem. Naging anak ni Shem si Arphaxad. Naging anak ni Arphaxad si Sela. Naging anak naman ni Sela si Eber o Heber. Si Eber ang ama ng mga Hebrews or Hebreo. Ibig sabihin, ang buong descendants ni Eber ang tinatawag na mga Hebrews. May dalawang anak si Eber kung saan nagsanga ang lahi ng mga Hebrews. Ang una ay si Peleg kung saan nagmula ang totoong Israel, the 12 tribes ni Jacob. Ang pangalawang sanga ay si Joktan. Anak ni Joktan sina Havilah, Sheba at Ophir kung saan tayo nagmula. Sa makatuwid, kapatid natin sa pagiging Hebrew ang tunay na Israel ni Jacob. At dahil ang pinaka-ninuno natin ay si Shem na anak ni Noah, kung kaya tayo bilang Hebrew ay tunay na Shemites or Semitic people. Historically and biblically, ang bansa natin ay Hebrew-Shemite nation na sinakop lamang ng mga Canaanites alias Spaniards. Pinalitan ang ating pangalan, pinasukan ng relihiyon upang kontrolin tayo bilang kanilang mga alipin. Ngayon, Mr. President, bakit gano'n na lang ang pagnanais ng mga Canaanites alias Phoenicians alias Castilla na tayo ay sakupin, kontrolin at alipinin? Simple lang, sapagkat alam nilang sila ay mga Canaanites at tayo ay mga Hebrew. Read between the lines, Mr. President, while keeping in mind the biblical past of the Hebrews versus Canaanites sa panahon ni Moses at Joshua. Marahil nagtataka po kayo, bakit hindi alam ng ating local historians ang mga bagay-bagay na ito? Simple lang po, sapagkat ang curriculum na kanilang inaral ay designed according to the European framework which dropped the true identity of the Hebrews from the annals of history. Hindi po pagiging makabayan ang tawaging Pilipino ang ating mga sarili at ang ating bansa ay tatawaging Pilipinas. Yan ay tatak ng ating pagiging busabos na alipin ng mga Canaanites alias Phoenicians alias Spaniards. Mahal na Pangulo, ito po ang aming kahilingan. Sana maibalik ang tunay na pangalan ng ating bansa bago matapos ang iyong termino. Let this country be called Ophir People's Republic. This is the biblical Ophir, the pride of the East since the days of King Solomon. Ito ang lupang hinirang na pinagkunan ng mga ginto at iba pang materyales para sa templo ng totoong may likha ng buong universe. Mr. President, take a closer look at our native tribes. Ang mga lumad, along with other tribes, makikita nyo pa rin po sa kanila ang traces ng pagiging Hebrew tulad ng animal sacrifice. Tingnan nyo po ang buklog ng mga subanin sa Sambuanga, ang harvest offerings ng mga Ifugao. Tingnan nyo po ang ating pambansang sayaw na tinikling. Yan ay sayaw ng Manasseh tribe, ang isa sa 12 tribes of Jacob through Joseph. Maraming lugar at bundok sa atin ang nagtataglay ng Hebreyong pangalan. Just to mention a few, Mr. President. Hindi na po mahalaga, Mr. President, kung sino ako at sino kami. Just call us the voice of the East, ang boses ng silangan.
Kayo lang po, mahal na Pangulo, ang nakikita naming may matatag na kalooban, paninindigan at political will upang tugunan itong kahilingan. Ituring mo po ito bilang pamana para sa mga susunod na saling lahi. All in the name of truth, the truth that will set us free. Sa mga mambabatas, maging totoo sana ang inyong mga talumpati ng pagiging tapat at makabayan. Nawa ay tulungan nyo ang initiative na aming isinusulong, pagpagin ang anumang bahid ng kolonyalismo. We denounce and strongly despise the Filipino label. We are no longer subjects of the Canaanites. Let's stop calling ourselves Filipinos. Stop the shame. We will forever shout, Ophir People's Republic. We are Ophirians, the Hebrew Shemites of the East. Once again, our beloved President, let this be your most invaluable legacy. Bring back our heritage, that is our very own Ophirian Hebrew identity. Yan po para sa amin ang pinakapangunahing kahulugan ng salitang soberanya. Maraming salamat po and be blessed, Mr. President. Para sa mga naniniwala sa ating advocacy, pakishare po itong video para mas dumami pa ang nakakaalam. Let us create awareness. Huwag po sanang sasabayan ng mga personal interests. Share the link para makarating sila sa Ophirian Heritage Channel at tayo ay mapag-isa. Maraming salamat po. Be blessed. Shalom.